Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayong linggo ng mabathalang awa ng Diyos, inaanyayahan tayo ng Panginoon na iharap sa Kanya ang ating mga sugat upang tayo ay makaranas ng paghilom sa pamamagitan ng Kanyang kapatawaran. Kaya naman sa pasimula ng ating pagdiriwang, halina't pagsisihan ang mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahihiyan. Ikaw na Naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, kadakilaan ng Diyos. Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin, upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, nasaksihan ng mga tao ang mga kababalaghang ginawa ng mga apostol, dahilan upang dumami ang mga nananampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Maraming kababalaghang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Nagtipon-tipon sa portiko ni Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Hindi nangahas na makisama sa kanila ang mga hindi sumasampalataya, gayunman ay puring-puri sila ng mga tao. Subalit parami ng parami ang lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa papag at mga higaan upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ng kanyang anino ang ilan man lamang sa kanila. At dumating din ang maraming taong buhat sa mga bayang kanugnog ng Jerusalem. Dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan ng masasamang espiritu, at silang lahat ay pinagaling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Tayo pong lahat. Butihing pooy ay purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang taga-Israel, bayaang sabihin at kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya ay hindi magwawakas. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato ay higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod, o kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang.
Butihin po ay purihin, pag-ibig niya ay walang maliw. Kami ay iligtas, tubusin Butihin po ay purihin, pag-ibig niya ay walang maliw. Kami ay iligtas, tubusin mo, poon. Kami ay iligtas, at pagtagumpayin sa layunin at hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapala ay kanyang tatanggapin. Ang Panginoon ang Diyong Diyos, pagkabuti niya sa mga hinirang. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya ay walang maliw. Sa ikalawang pagbasa, bilang pagsunod sa tinig na nagsabi sa kanya, isinulit ni Apostol San Juan ang kanyang nakita na nangyayari at mangyayari pa. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Ako ay si Juan, ang inyong kapatid na kasama ninyo sa paghihirap, paghahari at pagtitiis. Dahil sa pakikipag-isa kay Jesus, itinapon ako sa pulo ng Patmos, sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus. Noon ay araw ng Panginoon. Kinasiyahan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Ang sabi, "Isulat mo ang iyong nakikita." Lumingon ako upang tignan ang nagsasalita. At nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ito ang isang animoy lalaki, nakadamit ng abot sakong at may pamikis na ginto sa kanyang dibdib. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na naglugmok sa paanan niya. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, "Huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit masdan mo, ako ay buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, hindi nakita ni Tomas ang Panginoong muling nabuhay sa una niyang pagpapakita sa mga alagad. Sa muling pagpapakita ni Jesus, itinuro niyang mas mapalad ang naniniwala kahit hindi nakikita. Tayo po'y magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay ng kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon.
Sinabi na naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Tomas, na tinaguriang kambal, isa sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng pako sa kanyang mga kamay. At naisusuot dito ang aking daliri, at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Kaya't sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit mo dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Jesus, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Happy Easter po! Makabati naman kayo, kala nyo Biyernes Santo pa. Happy Easter po! Alam nyo, nung bata ako, ewan ko yung mga bata ngayon, ganito din. Ayokong nasusugatan ako. Bukod sa masakit, at medyo takot ako sa dugo noon, nakakahiya kasi kapag ka nakita ng ibang tao may sugat ka. Bukod sa nakakawala ng kinis ng balat, di ba't yung sugat tanda na parang lalampalampa ka, mahina kang nilalang. Kaya siguro, nakakahiya na ipakita sa mga kalaro na may sugat ka, at kahit may sugat ka at napakasakit, ano ang sasabihin? "Di naman masakit." Di ba? Pero pag nakita mo na yung magulang mo na naghihintay sa'yo, at sinabi, "Oh, kamusta? Paano ka?" Doon ka palang iiyak. Bakit? Sapagkat alam mong kailangan mo na ng tulong dahil hindi mo magagamot ang sarili mo. Kailangang maghilom ang sugat dahil tanging ang paghingi lamang ng saklolo ang magiging daan para maibsan ang hapdi, mawala ang pagdurugo, at kalaunan ay maghilom ang sugat na ito. Ngayong nagkakaedad ka, hindi ka na siguro madalas nadadapa. Hindi ka na masyadong nasusugatan. Maliban na lang kung dahil sa kasi cellphone mo, napapaso ka o nahihiwa ka ng kutsilyo o napapaso ka ng plancha. Pero, ganun pa rin tayo. Kinahihiya natin aminin na nasasaktan tayo. Ayaw nating sabihin na kailangan natin ng tulong. Pinagmumukha nating okay lang tayo kahit hindi naman talaga. Sa pagbati ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sumainyo ang kapayapaan," matapos siya'y muling mabuhay, ang ipinakita niya ay yung kanyang mga sugat. Hindi ba't ang sugat na ito'y tanda ng kahihiyan? Hindi ba't ang sugat na ito'y nagpapaalala sa mga alagad na ang Panginoong tinitingala nila, nakita nilang pinagtatawanan ng mga tao, nakita nila kung paanong napahiya sa kahoy ng krus.
Pero bakit ito ang naging tanda ng kapayapaan na dulot ng Panginoong muling nabuhay? Sapagkat ang sugat sa katawan ng Panginoon ay nagpapaalala sa atin na bahagi ng ating pagkatao ang kahinaan. Pero ang kahinaan ding ito ang nagiging tulay para sa ating kaligtasan. Kung ang titingnan mo lang ay yung kahinaan mo, mawawalan ka ng pag-asa. Pero pag naalala natin na si Jesus nung muling mabuhay ay sugatan pa rin, pinapaalala sa atin ito na hindi dapat maging hadlang ang ating pagiging sugatan para tayo ay makaahon. Hindi hadlang ang ating mga kahinaan para magbagong buhay. Hindi hadlang ang ating mga sugat para makamit natin ang kalwalatian at ang buhay na walang hanggan. God is not, or Jesus is not ashamed of His wounds to inspire us not to be ashamed of our wounds also, so that with our wounds we will approach the Lord and seek help. We approach the Lord and we seek mercy because His mercy will heal us. Ang taong umaamin na siya'y sugatan, ang taong umaamin na siya'y nasasaktan, ang taong umaamin na siya'y nangangailangan ng tulong, ay taong tinutulungan ng Diyos at taong nakakaranas ng pagbabagong buhay na idinudulot ng biyaya ng Diyos. You will never experience His mercy if you will not reveal yourself, your wounded self to Him. Hindi mo kailangan magpanggap sa harap ng Panginoon. Alam niya lahat ng kahinaan mo. Kaya nga ako nagtataka dun sa ibang mga nangungumpisal, bakit ba kailangan pang pagtakpan yung kasalanan ginawa? Hindi na lang aminin. Alam naman ng Panginoon na yung ginawa mo kung gaano karumal-dumal yun eh. Alam naman ng Panginoon yung kasalanan ginawa mo ng lihim. Alam niya lahat yun. Iniisip mo palang, alam na niya lahat yun. Ano pang dahilan para magtago ka sa Kanya? Minsan, masyado tayong nasanay nung bata tayo na pinagtatakpan ng mga sugat natin. Kaya kahit sa harap ng Panginoon, nagkukunwari tayo. Pero pinapaalala sa atin ng araw na ito, panatag natin ang kalooban natin sa Panginoon sapagkat kinakaawaan niya tayo sa kabila ng ating mga kahinaan. Amen ba yun? Do not be afraid to show your wounds to Him. Kagaya ni Tomas, inamin niya yung kanyang kahinaan. At anong kahinaan ni Tomas? Hindi siya maniwala kaagad. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang kanyang mga sugat at naipapasok ang aking mga daliri sa mga sugat na ito. Ganon din tayo paminsan-minsan, di ba? Pinanghihinaan din tayo ng pananampalataya. At kung minsan, ayaw nating aminin yon sa Panginoon. Kaya nga pagka sinabi sa akin na, Father, masama po ba na tinatanong ko ang Diyos kapag nagdududa ako sa Kanya? Father, masama po ba na sinusumbatan ko ang Panginoon? Sabi ko, sa palagay ko, hindi. Dahil kahit sumbatan mo siya, kahit magtanong ka sa Kanya, kahit magalit ka sa Kanya, mauunawaan ka pa rin ng Panginoon sapagkat naiintindihan niya na mahina ang ating pangunawa. Mauunawaan niya na mahina ang ating pangunawa. Kaya, yung mga pagrereklamo natin, yung mga pag-amin natin sa ating kahinaan, yung pagsasabi natin ng sama ng loob natin sa Kanya, hindi minamasama ng Diyos yun. Ang tingin pa rin niya doon, dasal. Para sa Kanya, ito'y tanda na hindi pa rin tayo nakakalimot. Parang mga bata na tumatakbo sa magulang kapag masakit na ang kanyang sugat. Masyadong naging mabigat sa atin itong mga nakaraang araw. Tama? Hindi pa tayo nakaka-get over sa pagkamatay ng superstar na si Ate Guy. Namatay naman ang itinuturing nating superstar sa ating pananampalataya, ang inspirasyon natin si Pope Francis. Pero isang bagay na pinakita niya sa atin last Sunday, lumabas siya kahit mahinang-mahina na siya. Binati niya tayo ng Happy Easter, kahit kinakapos na siya ng hininga. Hindi siya nahiya na ipakita sa atin ang kanyang kahinaan. At yung kahinaan na nakita natin mula sa Kanya ay nagbigay sa atin ng pag-asa. Na pwede ka palang makapagbigay ng inspirasyon sa iba
kahit ikaw mismo may pinagdadaanan ka. Nakita nating nakahimlay ang kanyang maputlang katawan sa ataol. At siguro karunungan ng inang simbahan na yung Santo Papa na minsan nating tinitingala sa taglay niyang kapangyarihan bilang pinuno ng Santa Iglesia, nakita natin yung walang buhay niyang katawan, nakita natin na yung karupukan ng ating katawang lupa. Para ipaalala sa atin na kahit marupok ang katawang lupa natin, ginagamit pa rin ito ng Panginoon para maging daluyan ng kanyang awa, para maging daluyan ng kanyang biyaya. Kaya naman, kapag inalala natin si Pope Francis, ang naaalala natin ay hindi naman yung pagkakasakit niya. Ang naaalala natin, hindi naman yung kahinaan niya. Ano ang naaalala natin? Kung paano siya naging mabuting instrumento ng Diyos para bigyan tayo ng pag-asa, para iparana sa atin ang awa ng Diyos, para ulit-ulitin sa ating lahat, ang lahat ay may puwang sa puso ng Diyos. Palakpakan po natin si Pope Francis. Kaya ikaw, huwag mong ikahiya ang pagiging mahina mo. Sa harap ng Diyos, huwag ka nang magpanggap. Sa harap ng iyong mga mahal sa buhay, di mo rin kailangan palaging magtago. Kuminsan, ito ang magpapalakas sa iyo, yung paghina, yung pag-amin ng iyong kahinaan, yung pagiging sugatan. Ang mga sugat ni Kristo ay pinagmulan ng pag-asa at inspirasyon ng kanyang mga alagad. Sana tayo din, yung mga sugat natin ay maging daan para tayo'y makalapit sa Diyos at para kung anuman ang ating mga pagkukulang ay kanyang mapunan at kung anuman ang ating mga kahinaan ay kanyang bigyang kalakasan. Ngayon ay linggo ng mabathalang awa. Hindi aksidente ng ngayon ay sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pinatawad ninyo sa inyong kasalanan, ang pinatawad ninyo sa kanilang kasalanan ay pinatawad na nga. Sapagkat iyon ang pinakamagandang pag-amin sa ating pagiging sugatan. Ang pagkukumpisal, ang pagtanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Uulitin ko, kilala ka ng Panginoon. Wala kang dapat ikahiya dahil kahit ang katawan ng Panginoong muling nabuhay ay sugatan, hindi mo dapat ikahiya na ikaw rin ay sugatan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ni Libing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumaon, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at maghuhukom sa nangabuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang pagtugon sa kautusan ng Kapulungan ng mga Obispo sa Pilipinas o CBCP, kapalit ng panalangin ng bayan ay darasalin natin ang pagtatalaga ng buong bansa sa mabathalang awa. Tayong lahat, kabanal-banalang maawaing Jesus, ikaw ang mukha ng awa ng Ama. Mula sa awa ay tinawag mo kami na maging maawain tulad ng Ama. Ang misyong ipinagkatiwala mo sa amin, sa ganap na pagtitiwala at pananalig sa iyong walang hanggang karagatan ng pag-ibig, itinatalaga namin ang aming sarili sa iyo at inilalagak ang aming sarili sa ilalim ng pag-iingat ng iyong maawaing pagkalinga. Ipinagkakaisa namin ang aming sarili sa iyong ganap na pag-aalay, kaisa ng Espiritu Santo, patungo sa Ama, upang kami ay ganap na mapanibago ng iyong awa. Maawa ka sa amin
dahil sa digmaan ng mga bansa at sa mga pananakot na gumugulo sa bawat isa sa amin. Maawa ka sa amin sa malawakang pagkakasala laban sa katotohanan at sa mga karumal-dumal na kasalanan laban sa katarungan at pagkakapatiran ng sangkatauhan. Maawa ka sa amin sa mga kalapastangan ng ginawa laban sa iyong mabathalang awa at sa kasuklam-suklam na panlilibak sa mahihina at mahihirap. Maawa ka sa amin sa mga pang-aabuso sa dangal ng tao, mga kasalanan laban sa buhay, pag-ibig at pamilya. Tulungan mo kami, O Panginoon, na may pamalas namin ang iyong awa sa aming kapwa. Ingatan mo kami bilang iyo, nang sa oras ng pagsubok ay di kami mawala ng pag-asa. Kundi may lubos sa pagtitiwala ay magpaksakop kami sa iyong banal na kalooban. Gawin mo kaming kasangkapan ng kaaliwan sa iba, lalo na sa mga nawawala ng pag-asa. At hindi na nagtitiwala sa iyong awa. Naway makilala ng lahat ng tao ang iyong hindi masukat na awa. Magtiwala sa iyong awa at luwalhatiin ang iyong awa magpasawalang hanggan. Jesus, Hari ng awa, kami nananalig sa iyo. Kami iyo ng lubos. Amen. Sa sandali ng katahimikan, idulog natin ngayon sa Panginoon ang ating mga kahilingan kaysa ng mga intensyon ng mga nagpamisa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Ilabas na nga yung malaking kalis ko yung isa. Nandiyan lang sa sacristy pa nga. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang anak mong minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan, upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan.
Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit, ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, 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 sa Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mysterium Fidei. ay gunitahin sa Ay inihain bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Dennis na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Langin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng pagkabuhay, ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ang pasasalamat. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat, salamat sa iyo. Darating sa aming isang linggo, upang dito kami ay magkatipon para magpasalamat sa iyo. Maraming salamat po sa lahat ng mga naglingkod sa ating dambana, sa mga nagpamisa, at sa ating po mga bisita na galing sa iba't ibang lugar, sa inyong lahat na dumalo ngayon. Maraming salamat po at ingat kayo pauwi. Simula sa araw na ito hanggang sa May 5 ay idineklara ng ating simbahan bilang mga araw ng pagluluksa o Novem Diales. At sa loob ng 9 na araw na ito, inaasahan na tayong lahat magdadasal para sa Santo Papa o kaya naman ay mag-aalay ng misa para sa Kanya. Kaya pag may panahon kayo, sana'y makasimba kayo sa loob ng mga araw na ito. Kung hindi man, ay makapag-alay kayo ng panalangin para sa Kanya. Father, ang dami namang nagdadasal para kay Pope. Di ba mapupunta na siya sa langit? Bakit pa namin siya ipagdadasal? Pag nagdadasal tayo para sa Yumao, hindi lang naman para sa Kanya yon. It's an act of love on our part. And when we love, for those, yung mga tao na hindi na makapagdadasal para sa kanilang sarili, pinagdasal natin sila, tinulungan natin sila sa pananalangin natin, that is also for our sanctification. Kaya kung hindi man kailangan ni Pope Francis yon, kailangan natin yung dasal na yon. Dahil babalik sa atin yung biyaya ng pagdarasal natin para sa Yumao. Gets nyo? So, pagdadasal pa rin po natin si Pope sa loob ng 9 na araw. Number 2, ipagdadasal din natin na sana sa lalong madaling panahon ay magkaroon na tayo ng bagong Santo Papa. Huwag po ninyong ubusin yung oras ninyo kaka-analyze. Sino ba ang next Pope? Problema ho ng Espiritu Santo yun. Huwag nyo nang problemahin. Alam nyo kung anong dapat ninyong problemahin? Tanong nyo sa akin, ano? Abay, kung sino iboboto nyo dito sa Pilipinas? Hindi naman kayo boboto ng Papa. Pinoproblema ninyo kung sino susunod na Papa. Sino ang boboto dito sa Pilipinas? Ikaw. Kaya imbis na kilatisin mo kung sino yung susunod na Santo Papa, kilatisin mo kung sino iboboto mo, kung tama ba yan. Amen? Kaya pagdadasal din natin na sana ipatnubayan ng Panginoon ang bawat Pilipino, lalo na sa kanilang pagpili. Huwag nating ubusin ang panahon natin sa pag-over-analyze ng kung sino magiging Pope. Yan ay isang bagay na dapat nating ipagkatiwala sa ating mga obispo, sa mga kardinal, at ipagkatiwala natin sa Espiritu Santo, ipagdasal po natin sila. Amen ba yun? Ayan. Kaya wag na kayo nag-aaway-away. Hindi, ang magiging Pope dyan si si ganon. Ano yan, sabong? Huwag nyo nang pagsabong-sabungin. Ang hinahangad nating lahat ay ang ikabubuti ng ating simbahan at ipinagdadasal natin na ito ang mangyari ayon sa kalooban ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko ang inyong ulo at tanggapin ang pagpapala. Ang Diyos na tumubos at kumupkup sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo,
ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamitin nawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo'y kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Purihin natin ang Panginoon. Pinin pasalamatan sa masayang awit. Pinin pasalamatan sa pag-ibig sa iyo, Ama. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,